Mr. Karigal, magandang umaga po. Hello. Yes, good morning kasamang Melo and sa iyong mga tagapakinig. Good morning po sa atin lahat. Opo, ba't ang balita po namin yung ating mga water level sa mga dampo ay bumababa daw. Angat, Ipo, Lamesa, Ambuklaw, Binga, San Roque, Pantabangan, Magat, saka Kaliraya. Ito pong mga ito ay nandito sa Luzon. Ano pong balita at nakakaalarma ho ba ito, Mr. Karingal? Yes, doon sa ibang dam natin, particular nga dito sa may bandang Northern Luzon, like itong Ambuklaw and Binga, medyo tumataas naman siya kasi nga meron tayong na-observe ng mga pagulan doon, so medyo nakakatulong yun. Opo. Yes, medyo may mga thunderstorm kasi na-observe doon, so medyo tumataas. Actually, although mababa, pero medyo nababago naman yung trend, medyo tumataas siya. But yung pinaka-downstream ng Ambuklaw Binga ito sa San Roque, medyo malaking reservoir. Opo. Medyo continuous pa rin naman yung pagbaba niya and medyo ano naman siya, medyo mababa na rin and medyo malapit na rin siya dun sa kanyang low water level. Actually, ang San Roque ngayon is 229.2, kahapon pala, 229.21 yung actual level niya. And yung kanyang low water level is 225. Medyo malayo-layo pa naman ng konti. Opo. Yung sa Pantabangan po, Mr. Karingal. Yung Pantabangan kasi medyo hindi rin siya gaanong nabibiyayaan ng pag-ulan. So continuous pa rin po yung pagbaba niya. Actually, yung kanyang elevation as of kahapon is 189.81. And medyo mababa na rin po siya ng 26.19 doon sa kanyang normal high water level na 221. So medyo asahan pa natin na medyo, dahil nga medyo tayo. Edit. Oo, medyo, kaya asahan pa natin na medyo bababa pa rin siya. Oo. And yun namang Magat, kasamang Melo, medyo mababa pa rin siya, 181.63. Yung kanyang elevation kahapon, and malayo, 11.37 naman po yung deviation niya sa normal high niyang 193. And yung Kaliraya is, actually ang Kaliraya naman is continuous yung pagbaba niya kasi nga wala namang naman siya, wala naman tayong dapat ipangamba dito sa Kaliraya. And ito yung ating pinaka-aabang dito sa Metro Manila, itong Angat. Ayun, ay sige nga. Ano ang nangyayari sa Angat ngayon? Ang Angat kasi medyo ito nga yung halos 97% ng mga taga Metro Manila is dito umaasa ng tubig. And yung kasing Angat, ang kanyang elevation is 179.60 as of kahapon. And below, doon na siya sa low water level na 180. Mababa na po siya. And yung kanya pong ang roll curve is 185.32. Mababa na rin po siya ng 5.72. Ang ating pong maasahan dyan is gaya nga po ng, kasi nga po yung roll curve niya is 185.32. Mababa na po siya ng 5.572. Meters. Doon po sa kanyang roll curve. Yes, meter. Meters. Ang laki nun Yes, medyo malayo na. Oo. And alam naman natin itong roll curve, ito po yung desired water level para po masatisfy yung uses or needed ng isang dam. Nako. Kung ganyan araw-araw po. Teka, sa bawat araw, gaano po ang ibinababa sa inyong obserbasyon, Mr. Karingal? Nitong Angat, dito muna tayo sa Angat. Nung nakaraan, halos 0.40 meters. Ganon? Yes, yung inano. And kahapon naman, kanina, meron po naman nakita kaming pag-ulan. So, thunderstorm. So, medyo makakatulong ng konti. Pero asahan pa rin natin na yung trend niya is pababa pa rin. Pababa pa rin. And based dun sa yung taon-taon naming monitoring dyan sa Angat Dam, during July, August, dun pa lang siya unti-unting nakaka-recover. Ay, matagal pa yun. Yes, but meron nga tayong ina-expect na El Nino. So medyo malilate yung tag-ulan. Oo. And siguro medyo, kaya inaasahan natin na medyo tatagal pa itong pag-recover nito and kaya binabalaan natin yung ating mga kasama sa mga concerned agency na medyo mag-cross monitoring tayo dito sa Angat Dam. Kaya nga, dahil ang normal high water level dyan sa Angat, correct me if I'm wrong, mga 210 meters. Ba? Yes, correct. Kasama Melo. 179.60 kahapon. Oh yes, and ang kanyang low water level is 180.
Oh, kita mo na. Oh. So, ang ina-expect natin dyan, medyo, kasi pagka ganyan na yung level, tsaka below the roll curve nga siya ng almost 6, alos 5.72 meters, medyo, ang ano natin, yung desired amount nga na para mapagana lahat yung pangailangan ng tandam. Ano bang mga pangangailangan? Ang inuuna dyan yung... Kuryente, yung sa pag-produce ng kuryente. Mas nauna pa ba yun kaysa dun sa supply sa Metro Manila na tubig? Hindi, yun ang pinaka-priority. Yung tubig sa Metro Manila? Yeah, yan ang pinaka-priority. So, ang mangyayari kasi dyan, pagka medyo hindi na mapapagana yung main turbine ng ganyang taas na tubig. So, yung auxiliary turbine na lang, yung maliliit na turbina, yun na lang ang kayang paganahin. Once na magdala ka ng tubig sa E4 sa lamesa, padadaanin yan doon sa dalawang turbina. Yung turbina, maliliit lang yun. Kung parang auxiliary lang yun. So, maliit lang yun mapuproduce ng kuryente. Yun. So, apektado ng kuryente pag gano'n? Yes. Simpleng mano na. Ang talagang pinaka-apektado, yung irrigation. Tama ba? Hindi. Ang irrigation hanggang 177. 177. Malapit na. 179 na tayo. Yes. Meron pa tayo niyan. Hanggang Pero once na below 177 na yan, i-close na irrigation, for ano na lang siya, yung panggamitin na lang ng mga tao, domestic use na lang. Ayun na nga. Mga 2 meters pang pinag-uusapan doon, more or less, di ba? Yes, mga ganun pa. Almost 3. Almost 3, tama. 2.6 pa ang kailangan. Yes, mga ganun pa, 2.3 at 2.4. Ayun, sige. So, yun ang inaano natin. Yun ang ating mga minomonitor pa. So, magtitipid tayo hanggat hanggat matumal ang tubig galing sa taas. Opo. Dapat. Hanggang sa dumating na nga po yung rainy season natin. Sige po. Mr. Karingal, salamat po. Magandang umaga po sa inyo dyan. Yes, thank you, Melo, sa yung mga taga-subaybay. Si Mr. Elmer Karingal, Hydrologist, Hydrometeorology Division ng Pag-asa.